ba pag kiniskis ang dalawang panig, parang may pumipigil sa maayos nilang pagkilos? Tignan nyo, ha? Oh. Itong pagtutol sa paggalaw ang tinatawag nilang friction. Syempre, mapipigilan ang paggalaw ng panyo. Kasi, papel de liha ang ginamit mo dyan sa panyo, eh. Tama ka, Kulitsap. Sa tingin pa lang, alam na nating magaspang itong papel de liha, di ba? Molly, Agatom, may makinis na panig ba dyan sa studio ni Nat? Teka. Eto! O, sige. Magpalit nga kayo ni Molly at tignan ninyo kung gaano kakinis talaga yung panig niyan. Ay, tingnan mo, Agatom, mo. May lubak rin pala. Bok, Kulitsap. Hindi rin naman pala gaanong makinis ang panig ng marmol. Oo, malubak-lubak din kahit di natin nakikita. Itong mga lubak na ito ang nagpipigil sa paggalaw ng mga kiniskis na panig. Bok, pag pinagkiskis ko ng ganito ang kamay ko, friction din ba to? Di patutunayan natin, ano ba ang nangyayari pag kinikiskis mo yung kamay mo ng ganyan? Umiinit. Oo nga, no. Ang nagresultang init tuwing kinikiskis ang dalawang panig. Yan ang epekto ng friction. Bok, kaya mo sabihin yung kakikiskis at kakukuskus ng mga bagay-bagay, nakakapudpud ng mga gamit? Oo nga, no. Gaya ng kutsilyo. Diba pumupurol dahil sa friction? Oo, at saka yung sapatos ko. Pudpud na. Tama, tama. Huwag ka na lang kaya maglakad kailanman. Sige, ganito na lang ako. Sige. Pero alam mo, Agatom, kahit nakatayo ka lang dyan, may friction pa rin nagaganap sa'yo. Ha? Oo, sa static friction. Magkadikit ang dalawang panig pero hindi nagkikiskisan. Gaya ng pagtayo natin sa sahig at gaya ng rebulto ni Nap. Nga ano? O ayan o, nakapatong sa sahig pero hindi gumagalaw. Gaya ng silya mong nakapatong sa sahig? Tama. Gaya ng mga librong nakapatong sa mesa? Tama rin. Ano namang kinalaman ng static friction dito? Alam mo, Molly, dahil sa static friction, nananatili ang mga bagay na ito sa lugar at hindi lang basta-basta gumagalaw. Nasa kinatatayuan niya lang si Agatom, tingnan mo. At nasa kinatatayuan lang nito ang rebulto. Nananatili namang nakapatong lang sa mesa yung mga libro. Bok, ibig mong sabihin, kapag tinulak ko si Agatom, gagalaw siya. Oo, dahil mas malakas ang puwersang ginamit mo sa pagtulak kaysa static friction na umahawak kay Agatom sa kinatatayuan niya. Di kailangan mas malakas yung puwersa namin sa paghila sa rebulto ni Nap kesa sa friction na humahawak dito? Tama! Kaya lang, malaki yung puwersang kakailanganin ninyo dahil mas malaki din ang friction ng mga mas mabibigat na bagay. Pag gumalaw na ang bagay, wala nang friction, Bok. Pero hindi rin. Di pa rin? Dahil din kasi sa friction, tumitigil ang mga gumagalaw na bagay. O yung libro, tulak mo, palikpik. Ayan. Tumigil yung libro dahil sa friction. Alam nyo, magandang pagkakataon to para pag-aralan ng ibang klaseng friction. Ang static friction, sliding friction, rolling friction, at fluid friction, hindi ba?